Hindi natuto ang Clippers mula sa nakaraang laro. Pinagtawanan lang ng Lakers ang kapalpakan ng Clippers sa kanilang walang kwentang diskarte. Muli, mga kababayan, isa pang Luka to LeBron touchdown. Isang bagay na walang sino man, kahit ang lola nila, ang nakapagsabi. Walang paraan. Imposible. Ito ang laro kung saan nalampasan ng Lakers ang Nuggets sa standings. Pagnilayan mo lang ang huling pangungusap na yan. Talo lang ng Clippers ang Lakers sa mismong ika-26 na kaarawan ni Luka at may bago silang game plan. Plan na yon ay parehong nakakatawa at nakakalungkot. 27-16. Ganyan kalaki ang naging dominasyon ni Zoo sa centerless na Lakers noong nakaraang laro. At ngayong gabi, bumalik na si Norman Powell para sa Clippers. Samantalang wala sina Rui at Reeves sa Lakers, si Finney Smith ang nagsimula sa atin ng magandang palatandaan mula sa flare screen ni Hayes. Kulang ang Lakers ng isang pangatlong scorer. At ang tanong, sino ang pupuno sa puwang na yon? Lumabas maganda ang ball movement. Nahanap si Dorian Finney-Smith, may dalawa, may isa. Kailangan na niyang itira. Tapos na. Ang mga Luka haters na hindi pinag-aralan ang laro niya ay hindi nauunawaan na ito ang pinakakonsentrado nating nakita siya sa depensa. Ngayon, si Luka naman ang nagpakitang gilas sa depensa. Playmaker ngayong gabi, narito si Leonard, susubukang pumasok sa loob. At nakuha ni Luka. Oh, tinawagan si Powell. Gusto agad ni Luka ng review. Para sa Clippers, sinimulan ni Zoo sa pamamagitan ng pagbibigay kay LeBron ng isang love tap para ipaalam sa Lakers kung sino ang nagmamay-ari ng paint na gusto nilang pasukin. James Harden. Dunn, na naglaro sa Providence, at may isang Laker. Sa kaso ni Luka, ang plano ng Clippers ay bugbugin siya at presurahin sa bawat pagkakataon. Isang laro lang ang pagitan ng pang-6 hanggang pang-10 pwesto simula ng ayong gabi. Hindi natuto ang Clippers mula sa nakaraang laro. Isang step back na naman mula kay Luka. Dalawa na yan, sunod-sunod. Maligayang kaarawan, Luka Doncic. Patuloy nilang pinapalit si Zoo sa bawat pick and roll tulad ng huling laro. At binigay sa kanila ni Luka ang nararapat sa kanila. Mahigit 500 na ang record. Doncic, heto pa isa. Laban kay Zubac. Pasok na naman, time out, Ty Lue. Kaagad matapos iyon, nag-adjust sila. Hindi na nila ipinalit si Zoo at sa halip ay tinangkang sundan ng screen. Pero ang taong to ay isang basketball cheat code. Nakuha ang tawag at ang basket at pinaingay niya ang crowd. And won! Napilitan silang magdoble team para mapilitan si Luka na ipasa ang bola. Pero binuksan nito ang short roll option para kay Jameson. Pinuri ang bench ni na JJ at si Jameson ay isa sa kanila. Ngunit kahit paano, ito na lang ang natitirang pag-asang gumana laban kay Wonderboy. Kontra ng Lakers, hindi na nila ipinascreen at hinayaan si Luka na magluto sa open space. Napakaswerte! Luka, hindi mo ako kayang bantayan. Matalinong salita mula sa maestro. At oo nga pala, papatayin ka rin niya gamit ang pasa. Saluhin, bitaw, pasok! Sa assist ni Doncic. Isa pang timeout. Ang tanging pag-asa ng Clippers ay masaktan siya. Pumunta na si Doncic sa free throw line. At si Luka ay bumalik sa locker room. Sa usapin ng pagbabantay kina Harden o Powell sa pick and roll, gusto ni JJ na i-ice ng Lakers ang screen. At maririnig mo ito sa broadcast. At meron pang shot creation bilang bonus. Pasok na naman. Napakahusay ng Lakers sa pagiging disiplinado, pagharap sa kalaban, at pagpuwersa ng contested shots. Narito ang isang nakakamanghang stat. Si James Harden ay pumapalto sa 80% ng tira niya laban sa Lakers ngayong season. Kaya masasabi natin na na-figure out na siya ni JJ. 34-28. Maagang 6-point lead para sa Lakers sa simul. Powell ay hindi na makakabalik sa laro pagpasok ng ikalawang quarter. Una sa lahat, natanggap natin ang balita, out na si Norman Powell sa laro. Kaya matapos niyang bumalik mula sa 5-game absence, bigla siyang nawala muli dahil sa hamstring injury. Sa kabutihang palad para sa kanila, hirap pa rin si LeBron.
Pumukol si LeBron ng 3. Pasok si Connect na patuloy sa kanyang mainit na laro na nagbigay ng kinakailangang scoring punch sa pagkawala ni Reeves at Hachimura. Nagpatuloy si Fun Guy sa paggawa ng nakakatuwa pero nakamamatay na galaw sa isolation. At si Leonard, ito na. Kaya inadjust ni JJ ang depensa sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawa sa bola laban kay Kawhi. At nagbunga ito, narito si Bogdanovic. Makukuha ba niya ang bounce? Hindi! At ang Lakers pa rin ang may bola. Dahil sa ginawa ng coach, nalugmok ang Clippers sa 7-point minutong tagtuyot sa opensa bago matapos ang kalahati. At para lumala pa ang sitwasyon, bumalik na sa laro si Luka at nahirapan ang Clippers sa pagbantay sa mga shooter sa weak side matapos ang double team. And Luka, the game hits a three. Ang pinaka nakakabaliw na bahagi, mas maganda pa ang average ni LeBron matapos siyang mag-40 kaysa noong nasa Miami siya at nanalo ng MVP. Sa kabila ng 7.5 minutong walang puntos ang Clippers, natapos ang unang kalahati na lamang ang Lakers ng 13 puntos lang. Masaya si JJ sa depensa nila sa kabuuan, pero may issue siya sa spacing ng Lakers. Oo nga JJ, hindi nakascore ang Clippers sa tagawasak ng mundo. At ngayon umaarangkada na naman siya. Doncic, may 7 ang kamay. Hari ng triple teams. Muntikan na. Baka bumalik siya sa Huwebes. Malaking laro ang ginawa niya laban sa Knicks. Tira, pasok! Gabe para sa 3. Yes! Naghihintay lang si Gabe sa kanto. Pero kahit anong adjustment, walang mamani. Kakapigil sa Slovenia nightmare nila. Oh, ayan na naman! At hulaan mo, hindi pa siya tapos. Ginawang parang bonfire ang depensa ng Clippers. Sinusunog sila mula sa labas at nagro-roast ng marshmallows habang ginagawa ito. Sa kabilang dulo ng court, hirap si LeBron na i-post up si Dunn na ginawang opensa ang depensa. James goes ISO, stripped by Dunn, na recover ni Batum. Eto na ang Clippers, lamang pa rin ang Lakers ng 10. Dunn, anong galaw yon? Napakagandang play. Sa unang pagkakataon, nabawasan ng Clippers sa single digits ang kalamangan ng Lakers. Pero kahit na nag-clog sila ng paint sa depensa, hindi pa rin nila napigilan ang versatility ni Kawhi. And 1 para kay Kawhi. Sa panig naman ng Clippers, hirap silang bantayan si Vanderbilt na laging nakakuha ng second chance opportunities. Nakuha niya. Ngayon si LeBron naman ang susubok. Samantala, kahit naging haligi ng depensa si Hayes, nagkamali siyang tumitig lang sa bola, dahilan para makalusot si Ju at makapagbigay ng libreng drive para kay Kawhi. May oras pa. Ngunit ang opensa ng Lakers wala pang 100 habang si Kawhi Leonard easy finish sa loob. Samantala, si LeBron naman ay naging buhay na definisyon ng taong ayaw matalo. LeBron dito, dumaan sa depensa. Rebound ni Jemison. Susubok ulit. Ikatlong pagkakataon. Pasok ba? Hindi. Vanderbilt. 93-88. Doncic. James. Muli, dapat lang maka-score ka kung may 5 attempts ka. Talagang binago ng team na ito ang kwento pagdating sa kanilang rebounding struggles. At si Luka, tinuruan ng sariling laro si Harden pero mas maanghang ang version niya ngayon. Luka. Oh, sinubukang kumuha ng foul at nakuha niya. Si Harden, magaling dyan buong karera niya. Pero ngayong gabi, siya naman ang natikman. Para sa Clippers, si Kawhi pa rin ang naging direksyon ng kanilang opensa. Down! Kawhi Leonard, season-high 30 points. At hinahanap nila ang bawat mismatch na pwede nilang samantalahin. Si Luka ang nakabantay sa kanya. Ayan na nga, easy dunk. Walang laban si Luka. Pero hindi pa rin nila masolusyunan ang problema kay Luka. 99-92. Gabe swings it. Connect, catch, shoot! Fresh snow! Ang game management niya pagdating sa shot clock ay world class. Hinihintay niyang maubos ang oras para mas masakit ang pagdurusa ng Clippers.
Doncic with 6 to shoot. He knows it. And with 2 on the clock, he kisses it off the board. Fourth quarter, Luka. Gayunpaman, nanatiling kalmado at hindi natinag si Kawhi. Iyan ang 5-point switch. Sa huling 30 segundo, napagdesisyunan ni LeBron na balikan ang kanyang chase down block kay Iguodala, pero sa pagkakataong ito kay Dunn. 2 laban sa 1. Paparating si LeBron, aakyat siya. Oh, sinusukat ni LeBron ang tiempo niya. Sa huli, nakuha ng Lakers ang panalo sa Battle of LA sa pangalawang sunod na pagkakataon. Panalo sila ng 6 na puntos, na itala ang kanilang pang-6 na sunod na panalo at naging pangalawang pinakamalakas na koponan sa Western Conference. Salamat, Nico. Salamat